Oo, marami naman nagawa si Ping Lacson eh. Gawing witness, yung mga dapat ay nakakulong ngayon, kagaya nila Alcantara, nila Hernandez. Di ba? Oo, at ang gawin nila ay ilihis ng ilihis kay Martin Romualdez at Marcos Jr. yung investigasyon mapatungkol sa flood control scam. Ang dami naman nagawa ni Ping Lacson, huwag kayong mag-alala. Alam mga banateros, di ba? Oo, sobrang daming nagawa ni Ping Lacson, hindi ko nga mabilang sa kamay ko eh. Oo, siya na ata ang naging chairman ng Blue Ribbon Committee na sobrang daming nagawa at sobrang, alam mo yun, sobrang talagang nagustuhan ng taong bayan. Ay, nako mga banateros. So, eto mga banateros, may ipapanood ako sa inyong video kung saan etong mga senador ay tutuluyan na. So, ano bang klaseng tutuluyan na? So, ito po, para lubos nyo pong maunawaan, ito po at ating panoorin. Say ifo-file na For preliminary investigation. Okay. Hinog na ang fact-finding at preliminary investigation na. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, may hinog-hinog na dyan din papunta sa PI din. mamaya namin puntahan yan, sir, pero let's stay muna dun sa 8 mga kong lang to, sir. 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan. Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila, as in medyo broad strokes of their involvement? Yung isa rito kasi yung contractor, yung pinagsasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw congressman ka. Kung ikaw contractor ka. Magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabaho yan, kasalanan yan sa taong bayan. Very simple yan. Conflict of interest yan. Section 3E ba yan? 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Itsaka H, 3H. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at ma-file na yun this week. Meron din kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senator po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung may hinog na, pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one. Isa for PI. For PI. Okay, sir. Alam mo na, malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Baka dalawa. Senators? Dalawa. May isang sandigan, isang PI. Tama ba? Baka dalawa pa. Dalawa. Isang sandigan, isang PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan, no? Puro PI. Pero may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan ngayon. Yun din. Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayun yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, ano yun? Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI? Okay. Oh. And then any clue doon sa yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay. Magsasampayan ng kaso na, sa Sandigan na yun. Plunder. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel? Yun na, for PI. For PI na. For PI. PI na yan. Yeah, so, tuloy-tuloy, kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung kay Escudero? Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. PI na, naka-PI na yun, di ba? Sir, I'll stay lang with, I'll stay lang with the... Tapos ano pala, we already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Benoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. Sir, elaboration, why? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him
as an accused so that he can be a witness for the prosecution. Sir, elaboration lang ng why we need him as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Okay? Hindi pa. Sir, pasagutin na natin ikaw. Kasi yung mga nagsasabi, una muna, binabawasan nyo yung mga minority senators sa Senate para pagdating ng, Hindi. Wala yan. I didn't even ask this to happen. All the evidence came from, where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his being charged of plunder. Nag-file na rin po ba si Mike Defensor? Ang counter nila? Both. I think so. Sir, advance ko lang ng konti yung story kasi si Senator Chingoy has been suspended by the Senate as per order by the Sandigan. No? Yes. So the same thing is going to happen to Senator Marcoleta? Kasi plunder, sir? Yes. It will depend on the court, of course. Okay. And then if and when the Sandigan Bayan suspends him, can he still participate? Question whether senator facing a plunder non-bailable case at the Sandigan Bayan, can they still participate in Senate proceedings? In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Exactly. Sir, update lang dun sa case conference natin, dun sa mga ex-Marines. Kasi di ba pinatawag natin sila dito? Yes. Is it for case filing na po ba yung mga... We're evaluating some of the affidavits that they have executed individually, and we'll be filing these cases soon. Sir, related pa po sa mga Marines? Kasi I think for 4 to 6 statements might be useful to us. Sir, related din po sa mga Marines. Kasi po si Attorney Balibo, they're facing cyber libel cases nga po sa DOJ. And meron po siyang statement last time na sinasabi niya na i-dismiss na nga raw po ng DOJ itong mga cases kasi daw parang may conflict of interest kasi ginagamit na rin yung statements daw nila affidavit dito sa Ombudsman. And according to Attorney Baligon, kapag daw ginamit na ng Ombudsman ito, ibig sabihin daw may katotohanan yung mga statements. What happens in the DOJ stays with the DOJ. We have nothing to do with what the DOJ rules upon. Thank you, sir. Okay? Hindi, pa yung kay Bonoan lang ulit. Sir, may kinalaman din ba doon sa health niya? Well, of course. His health is of concern to us, and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. Kasi nga, the tactic here, and what we're trying to do here is to finish the cases as early as possible. Kasi yung naging dating lumang tugtugin na ng inordinate delay of justice, hindi ho mangyayari dito. Sa atin dito, we do the case build-up so we can present the cases immediately. Wala akong mahabang kaso-kaso dito. Basta andyan na yung ebidensya, ilalatag namin yan pag handa na kami. At malamang, hindi namin ipa-file ang kaso pag hindi kami handa. Example will be stayed with us alongside sila USEC, yung mga dating ng USEC. Di ba? For all Yes. For all intents and purposes, he will be testifying for the prosecution. Okay, sir. Pardon me for belaboring the point. No? Ano nga pong status nila Senator Villanueva, Senator Escudero? Ongoing PI, correct? Ongoing PI. Okay. And relatedly, kasi sabi ng iba, the reason why they transferred was in exchange for... I'm not privy to anything of that nature. No, mind you, we don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with them. And you're not going to be... So all the deals that we make here will be in open court. If we will discharge you as a witness, we will have you discharged as a witness. But there are no other deals accepted here. Okay, thank you. Ombudsman, sir, clarification lang. Yung mga contractors is puro PI lang po yun, yung 8. Wala pong kaso. Meron isa dyan. Hinog na. Papasok na ng Sandigan Bayan. Pero yung 8, ito PI na. PI pa lang to, no? PI pa lang. So in total po, mga Baka siyam. mahigit 8 yan. Mahigit 8 yan. Okay. Mahigit 8. Ombudsman, good afternoon. Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases, to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga,
that with what we delegated was not the result was not satisfactory to us, to our standards. Okay? Thank you. Magandang hapon sa inyo. Kain ko lang muna, ma'am, yung naging pangyayari sa pre-trial conference ng isang buong linggo po. Ano bang mga nakikita nyo doon? Ano bang mga naging punan ninyo? Kasi kita natin, hindi lang medyo, mas maingay itong nasa prosecution na sinasabi nila, mahina, meron pa tayong naririnig na tunog lata. Hindi po ba, ma'am, kung feel nila na tama sila, mali yung kanilang kalaban, hahayaan na lang nila yung kalaban nila na magkamali? Attorney. Well, isa pa yun, na ang napansin natin ay parang naroon silang comms operation ongoing dito on prosecution. Dahil, imbis na hinahayaan na lang nila the evidence speak for itself, kumbaga, yun na lang ang magsalita, ipresentahan nila yung kanilang kaso, parang mayroon pang paglilitis na nangyayari sa labas ng Senado. Mayroon pa silang pag-characterize ng ebidensya ng depensa na kaya siya mahina, may mga ganun nga. Mayroon pang mga komento kung dadating ba si VP Inday o hindi. At nakikita natin na kadalasan ay hindi naman ito necessary na sabihin. So, ang nakikita natin ay posibleng meron silang PR or public relations management or management ng kanilang communications that mayroong strategic approach sila dito. Unfortunately, hindi the defense is not playing. Kumbaga, sila lang ang gumagawa nun kung kaya't napapansin in contrast dun sa ginagawa nila na hindi pumapatol ang depensa. Sumasagot sila ng katanungan pero wala tayong nakikita mga birada o tirada o even komento doon sa sinasabi ng prosecution. So this is, kumbaga, asymmetrical ang nakikita natin at communications na nangyayari. Opo, kung ikukumpara natin sa nakalipas na mga umusad talaga na impeachment, nagkaroon talaga ng impeachment trial. Unusual po ba itong mga ganitong, meron pa EVP, attorney? Well, oo nga, kakaiba talaga yung EVP niya. Kumbaga, yung kanilang parang short trailer, film, whatever, ay wala pong naibahagi na impormasyon na makakatulong sa publiko na maintindihan ang mga proceedings dito sa impeachment. Instead, ito ay purely public relations, pag-project ng kanilang imahe, pag-project ng kanilang sarili, pati nakasama na rin yung mga kasuotan nila. Pero like I said, asymmetrical ito, kabila lang ang nagpresenta ng ganun. Parang trailer siya ng telenovela, nung parating na telenovela, ito yung sneak preview. Unfortunately nga, seryoso kasi ito. At nakikita po na mayroon silang napaka-unnecessary ng mga galawan, katulad ng ganito, na hindi naman nakaka-contribute sa diskusyon. And instead, parang nakakasama pa ng kanilang kaso. Dahil nga, bakit ang dami mong extra na kailangan gawin kung malakas naman ang kaso mo, bakit pa? But in this case, it's possible ang ginagawa nila is they're trying to alam nila na hina yung kaso or talagang gusto nila na kumpleto, meron silang projections, na-manage nila yung image. Unfortunately, I don't think they're doing it very well. So sayang yung effort and of course, papasok na rin sa diskusyon dyan, sino bang nagbayad ng mga yan? Sino nagbayad ng lawyer? Sino nagbayad ng PR? Sino nagbayad ng EVP? So, Opo. It's not working. Parang nagdagdag din ata sila ng mga private prosecutor. Pero, ito po ba ay posibleng pagma-mindset din, attorney, considering meron pang isang nakapending sa Korte Suprema na petisyon na kumu-question nga na posibleng sa isang iglap lang, parang kanta, na wala rin lahat, parang kagaya nung pinakaunang pag-question po, attorney, para ma-mindset na ganito kasama ang pangalawang pangulo tapos ibabasura nyo lang. Maaari bang ganun, attorney din? Well, kung ang target nila ay ang Korte Suprema, ay baka mapagalitan pa sila. Pero ang tingin ko dito is meron silang target audience, and yung target audience ang electorate. Kasi, kumbaga, ang nasa isip ng mga ito is, kung matalo man sila, at least makasira man lang. Maapektuhan nila yung trust and approval ratings ng Vice Presidente. Kasi yung goal ay hindi na para ipanalo, simply maipanalo yung impeachment because medyo mahirap na yun at this point. Nagbabaka sakali sila na baka makapuntos man lang sila doon sa depensa at magamit nila yun sa darating na eleksyon sa 2028. So alam naman natin na ang isang impeachment case ay hindi lang strictly legal, ngunit political process ito. So ginagamit nila talaga ang kanilang politika dito at in the hopes na mayroon silang mapuntusan pagdating sa depensa. Opo, at during sa mismong trial na, ma'am, hindi na sila pwedeng maglatag pa ng karagdagang mga ebidensya, During sa pre-trial, kung ano yung mga sinasabing mga namarkahan na, yun lang yung pwedeng mailatag nila during sa trial. Sa side ng prosecution, mas strict yun. Dahil sa defense, dapat mas liberal. Ganun po kasi sa regular trial courts, lalong-lalo na doon sa criminal proceedings. So, pinapayagan, may leeway na binibigay doon sa depensa, lalong-lalo na kung may mga newly discovered evidence in the course of trial. So, maaaring mapagbigyan ng depensa. Mas stricto pagdating sa prosecution. Usually bound sila doon sa kanilang markings. Opo, doon po sa markings, ma'am, isa din sa nagkaroon ng debate ba? Kaya daw tumagal kasi may magkakapareho naman daw sila pero iniwalay pa yung markings. Sa regular po na korte, ano po ang advantage o disadvantage or ano ba talaga yung patakaran doon or diskarte na yan ng magkabilang panig? Ano ang advantage? Well, normally kasi in a criminal proceeding, malaki ang binibigay na leeway nga sa defense. Kasi nga meron tinatawag tayong presumption of innocence. So, kailangan ma-overcome ng prosecution yan. So, ang burden dito ay ang prosecution, kailangan mapatunayan nila ang kaso nila. Ang depensa, wala na silang kailangan patunayan. Kasi kung mag-fail ang prosecution, the presumption of innocence will vest. Kumbaga, yun ang mananaig. So, kahit na hindi organized yung defense, o kahit iba-iba yung teorya, maaari silang magpresenta kahit hindi harmonized yung defenses ng sa nasasakdal,
okay lang yon. Pero sa prosecution, everything has to make sense. Kung meron silang theory of the case, yung theory of the case kailangan consistent pagdating. Pero of course, it will be theories presented per impeachment article. So, ang distinct advantage talaga is always on the defense. Opo, dito po sa yung mismong pagkakasunod-sunod ng pag-uusapan kasi nasa at least 4 na articles of impeachment ito. Sino po yung magde-decide po, ma'am? Halimbawa, unahin ba natin itong 3, unahin ba natin yung 4, 5, or sino ba yung magde-decide nung anong unang tatalakayin?